The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He's the Anointed One. Amen? Praise God. Good morning! Bigyan mo yung kaliwat kanan mo ng peace bomb. I'm glad you are here. Praise the Lord. Sino mga excited sa umagang ito? Amen. We must always be excited. Dapat lagi po tayo maging excited sa mga bagay na gagawin ng Diyos at maging sa ating lalo tigit yung tayo po'y magsasama-samang sambahin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Praise the Lord. At sino po sa mga kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang po nakarating po sa Jesus the Anointed One Church, sa mga guests natin? Raise your hands, please. Yan, welcome po kayo. Welcome to the Jesus the Anointed One Church. Dito po ay Full Gospel Christian Ministry at ito'y kalipunan ng mga tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kayo po'y magpatuloy sa inyo pong pananambahan at kayo po'y lalago sa inyo pong mga pananampalataya at yon ang ninanais ng Diyos sa lahat ng mga tao na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Praise God. At makakaasa po kayo na ang Diyos ay patuloy na tutugon sa inyo po mga panalangin habang inuuna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Pangako ng Diyos, lahat ng pangailangan nyo ay idaragdag ko. Okay, are you excited for that? Okay. So this morning, allowed me to share these things to you. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan po itong reach your destination, safe and sound. Wow! Sino po dito ang mayroong goal sa buhay? Sino po ang alam niyang mayroon siyang patutunguhan? Sinong gusto marating niya yon? Okay. May tanong po ako, sino dito ang gusto na ang kanyang anak ay magiging successful? Very good. Sino naman po dito ay higit sa lahat na habang siya nabubuhay, magpapatuloy siya kay Jesus? At sino dito na habang nabubuhay siya, alam na niya na sa langit ang kanyang punta? That is our destination. Maraming tao gusto nang makarating sa langit. Tandaan po ninyo, pinag-uusapan lagi ang langit dahil mayroon pong langit. Eh bakit may langit, Bishop R? Sino nakarating dito? Sino nakapunta na sa langit at bumaba sa lupa? Si Jesus ang galing sa langit, bumaba sa lupa, at pagkatapos noon, umakyat muli sa langit. Kaya may langit. Tama ba? At ang pangako ng Diyos, babalik muli itong si Jesus, ang ating Panginoon, para kunin niya ang lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Para dalhin niya sa tunay na buhay na walang hanggan. Ngayon, what is our destination? What is our destiny? Now, open your Bible please. Kaninang umaga ako po ay nananalangin, madaling araw, at nagka-quiet time po ako. Then sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mensahe para po sa congregation ngayon. At buksan natin yung mga Biblia sa aklat ng John chapter 6, beginning verse 16 up to 21. Basahin ko po ito sa NLT version. Read with me. That evening, Jesus' disciples went down to the shore to wait for Him. Say, wait for Him. Sagot naman. 17. But as darkness fell and Jesus still hadn't come back, they got into the boat and headed across the lake toward Capernaum. Soon, a gale swept down upon them, and the sea
grew very rough. They had rode 3 or 4 miles when suddenly they saw Jesus walking on the water toward the boat. They were terrified. Natakot silang lahat. Verse 20, but he called out to them, don't be afraid. Say it. I am here, Jesus said. Verse 21, then they were eager to let him in the boat. And immediately, say immediately, they arrive at their destination. Wow, God will be the one to bless His word. Ang pangungusap ng Diyos ngayon sa atin, sa mga talatang ito, ay matututunan natin kung paano po tayo maging patient, maging mapanalanginin, at hindi iwanan si Jesus, at hindi matatakot. Yan ang pinaka-pag-uusapan natin ngayon dito. Alam nyo, nung si Jesus at ang mga disciples, ito yung kwento. Sa chapter 6 ng Book of John, nangaral si Jesus at pinuntahan siya ng napakaraming tao. Pagkatapos nung hapon na, wala pa silang kinakain, magugutom na sila. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, bigyan nyo sila ng makakain. Then sabi ni Simon Andrew, sabi ni Andrew, kapatid ni Simon, maski na tayo magtrabaho ng 1 buwan, hindi sapat ang ating sweldo para pakainin ang napakaraming tao ito sapagkat 5,000 lalaki, hindi pa po kasama po ang mga anak at mga asawa. And ang sabi ng Lord, ano bang mayroon tayo? Sabi nung isa, mayroon lang pong bata dito na may dalang tinapay at 2 isda. Siya, paupuin mo ang mga tao. Pinupo yung mga tao at pinagpasalamatan niya ang mga pagkain na yon. At sabi niya sa mga disciples, ipamudmud ninyo. Abay, nagulat ang maraming tao. Lahat po sila ay nakakain sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. At sumobra pa. Meron pang 12 baskets. Then nakita nila yung milagro na yon hanggang sa nag-uwian ng mga tao. Nag-uwian na. Tandaan nyo pinakain ni Jesus yung mga tao. Nung nag-uwian na sila, itong 12 disciples niya, takang-taka. Paano nangyari yun? Paano na nakakain yung mga tao? Kaya't nag-uusap-usap sila. Pagod sa pag-iisip. Hanggang sabi ni Jesus, tayo na. Then, si Jesus ngayon ay pumunta muna sandali sa bundok na nalangin. Alam nyo, tuwing si Jesus ay gumagawa ng milagro, pagkatapos niyang gawin ito, siya pinagpapahinga ng konti na nanalangin sa kanyang amang sumasalangit. So, nag-pray siya. Pero sinabi niya kanyang mga disciples, sandali hintayin ninyo ako. Ako lang sandali ay mananalangin. Then, dumating yung gabi na, hindi pa bumababa si Jesus. Hindi pa bumababa. Nag-usap-usap ang mga disipulo. Siguro ang usapan ko ganito, katagal naman ni Lord. Oo nga, inip na ako Anong gagawin natin? Pero magkagawin tayo. Wala namang flashlight. Siyempre, walang flashlight sa time na yon. Alangan naman lampara. Nako,
gagabihin tayo. Nag-usap-usap sila, anong gagawin natin? Tayo na. Pwede ba yun? Katagal niya manalangin tingnan ninyo anong sabi ng Biblia. Sa tagal manalangin ni Jesus, verse 17, but as darkness fell and Jesus still hadn't come back, they got into the boat. Sumakay na sila sa bangka and headed across the lake toward Capernaum. Iniwanan. Meron ako nakita dito. Ito pala mga disipulong ito ay mainipin. Sabi mo sa katabi, mainipin daw. Sila ay mainipin. Iniwanan si Jesus sa pagkainip. Ay, kainaman na. Saan dadaan si Jesus? Tatawid nga ng lake. May makikita kayo nga dyan 3 to 4 miles. Alam niyo kung anong kalayo ho nun? Sinlayo po yun ng Ilihan at saka ng Isla Verde. Ay, baka hindi lang. Baka papunta Mindoro pa. Iniwanan si Jesus. Yan. Ano ngayon na nangyari? Eto na. Sa kanila pong paglalayag, pagsasagwan, lumakas ang hangin. Sabi mo, buti nga. Lumakas ang hangin. Siniklot sila. Tumaas ang mga alon. Sila'y nag-iyakan, natakot. Ulit, sabi niya, buti nga. Anong nangyari? Nung sila ngayon ay siniklot ng hangin, sila'y umiiyak. Pagkatapos noon, wala silang magawa. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng alon. Hindi nila makross. In fact, 3 to 4 miles na ang kanilang tinatakbo, hindi pa nakakarating. Ibig sabihin, mas malayo pa. Inabot na sila ng madaling araw. Ay bakit? Gabi nung umalis, nagsasagwan, sinalubong ng malakas na hangin, matataas ang alon, hindi makaalis. In other words, si Jesus, naglakad. Naabutan sila. Sabi mo, matulin palang maglakad si Jesus. Tingnan mo mula doon sa pinanggalingan, imagine ninyo, pinanggalingan nila, sila ay nagsagwan, umabot sila ng 3 to 4 miles. Malayo o malapit? Malayo. Kung sa kilometro ho nun, yun po ay aabot ng 5 kilometro. Malayo. Paglakarin niyo po yung 5 kilometro hong yun po ay maglalakad kayo ng mahigit kumulang 2 hanggang 3 oras. Kaya naabutan sila ngayon ni Jesus, madaling araw na. Ito pa matindi. Nung nakita nila si Jesus, nilampasan nga sila Nilampasan. Nagulat silang lahat. Bakit? Sabi ng Book of Matthew, na pagkamalang multo. Takot sa multo. Lalo na, siguro nagsisisi sila, kasi iniwanan natin si Jesus, ikaw talaga, minumulto tayo tuloy. Sinisiklot tayo ng hangin, tumaas ang alon, problemang malaki. Bigla pa nakakita ng multo. Ay, nako. Di mas lalo na. Bakit? May multo ba dyan, Bishop Art? Yun po ay nasa Matthew chapter 14, verse 23 to 33. 22 to 23. I'm sorry, 22 to 33, verse chapter 14. Nakita nilang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig kaya napagkamalang multo. Now, anong sabi ng Bible? Ang sabi ni Jesus, don't be afraid. Say it.
huwag kayong matakot. I am here. Ayon. That was the time na ang mga disciples ay winelcome muli si Jesus at pinapasok. Pagkasakay lamang ni Jesus Christ sa bangka, huminto ang hangin, na plantsa ang karagatan. Immediately, nakarating sa paroroonan. Anong binibigyan ko ng diin ngayon dito? Number 1, don't be impatient. Number 1, huwag kang kailanman mayamutin. Walang nararating ang isang taong mayamutin. Yung mainipin, pinaghihintay lang. Sandali, maghintay ka dyan. 5 minutes, katagal naman nun. 10 minutes, wala pa rin. Siya, pagdating ng 5 minutes, 15 minutes, iiwanan kita. Alam niyo ba, na yung mga tao na mainipin, hindi nila alam na sila mismo. Power and wisdom, revelation. Ano ga? De. Alam niyo ba na yung mga taong mainipin, walang mismong natatanggap na blessings? So, una, don't be impatient. While Jesus is praying, talking to the Father, they were tempted. Natukso sila by the devil to leave Jesus. Nananalangin si Jesus, hindi nila mahintay, sila tinukso ni Satanas. Meron po nakalagay sa Matthew chapter 26, verse 14. Pray. So, watch and pray para hindi kayo madala ng tukso. So, itong mga disciples na ito, instead na sila nananalangin na rin, samantala nananalangin si Jesus sa Amang sumasalangit, hindi po sila nanalangin. Kwentuhan na lang ng kwentuhan at ang pinag-uusapan, paano nangyari yun? Bakit dalawang isda yun at 5 tinapay? Dumami. Naka-magic pero teka, sa kanilang paghihintay, nainip. Instead na manalangin, nainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. So, nung na-delay ngayon si Jesus, sa kanilang pagkainip, sila ngayon po ay umalis. Naging impatient po sila. Dito ko nakita kaninang umaga na kapag ang tao po pala ay mainipin, instead na siya manalangin, umaalis, iniiwanan. Ang matindi pa nito, iniwanan si Jesus. Jesus pang iniwanan? Ayun ang tagapagligtas. Ipinakita na nga ni Jesus sa kanila ang mga milagro na walang imposible sa Kanya. Na napakain niya ang 5,000 lalaki, hindi pa kasama doon ang mga bata at mga asawa nila. Hindi pa nila na-realize yun na itong kanilang Panginoong kasama ay talagang lahat ng mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Kanya. Hindi ba nila na-realize yun? Anong ginawa sa pagkainip? Iniwanan. Walang napapala ang taong mainipin. Tama? Now, mayroon din ako nakita dito na sa Matthew chapter 15, verse 5, hindi nila pala na-overcome yung temptation because they did not pray. Kung sila pala dapat ay nanalangin, hindi sila aalis at hihintayin nila sino? Si Jesus. Yun.
Ang sinabi nga ng Bible sa John 15 verse 5, apart from me, you can't do nothing. Apart from me, you can do nothing. Maliban sa akin, wala kayong magagawa. Maraming tao sa panahong ito ay katulad din po ng mga disipulong mainipin. Gusto po nila na sila nagmamadali. Gusto po nilang pilitin, Lord, bilisan po ninyo ang blessing. Gusto po namin ito. Hindi nila alam, God has His own timing. Say timing. May timing si Lord para sa iyo at para sa akin. Hindi nila alam, samantalang si Jesus ay nakikipag-usap, maaaring sinusubukan sila ng Panginoon kung paano sila maghintay. Bakit? Isa sa fruit of the Holy Spirit ay patient. Isa sa bunga ng Espiritu Santo ay pagtitiis. Hindi mayamutin. So wala mga disciples noon. Kaya anong kanilang ginawa ngayon? Sila po ay umalis. Akala nila, kaya nilang tawirin ang Capernaum sa time na yon. But because of that, I saw it. They were tempted by the devil. Kaya ayaw ng demonyong sila manalangin. At the same time, pinaiwan na sa kanila si Jesus dahil gusto ni Satanas na una, sila ay hadlangan at huwag makarating sa Capernaum dahil doon gagawa muli ng himala si Jesus. Pangalawa, gusto rin ni Satanas na sila lunurin nang sa gayon, hindi na sila makapaglingkod sa Panginoon, patayin na sila. Napansin ninyo? May kausap ba ako? Pag may time na parang tinatamad kayong manalangin, watch out. That is a temptation. Pag may time na nararamdaman yung ayaw nyo ng manalangin, ayaw nyo magbasa ng Biblia, that is a big temptation. Dahil alam ng demonyo na pag ikay nanalangin at nagbasa ng Biblia, makakatanggap ka ng kapahayagan ng Diyos, tataas ang iyong pananampalataya, at alam mo din, natutugunin ng Diyos ang iyong dalangin. Kaya alam ng demonyo yun. Kaya kapag nararamdaman mo na ayaw mo na magbasa ng Biblia at ayaw mo na manalangin, watch out. Sasabihin mo kagad, tumindi ka kagad, hoy, Satanas, wala kang karapatan para ko hadlangan sa magmimeditate ko ng salita ng Diyos. Wala kang karapatan sa akin. Lalo akong luluhod. Kaya pag nararamdaman niyo po yung parang tinatamad na kayo, nako, lumuhod na ho kayo kaagad. Magbuklat na kayo ng Biblia. Wag na wag ninyong hayaan na ang tukso ay makapanaig sa buhay ninyo. Amen? Now, nakita natin nang sila ngayon ay umalis, iniwanan si Jesus, sila sinalubong ng malakas na hangin, pagkatapos noon, matataas na alon, sila po ay napagod. Ito nakita ko, pagod na pagod sila dahil instead na sila po ay makarating lamang sa loob ng isang oras, umabot sila ng maraming oras dahil lamang po sa pagsasagwan at sa pagsalubong ng naturang malakas na hangin at ng alon. Yan ang napapala ng taong mainipin at hindi nananalangin. Pwede ba makita mga kamay ng mga taong nananalangin? Kaunti na lang. Nananalangin talaga. Praise God. Are you sure? Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang Panginoon Kristo pala, kaya kailangan mo laging siyang purihin dahil siya yung great I am. Ang tawag sa kanya, the great I am. The great I am. Kaya sabi na, apart from me, you can do nothing. Number 2, don't leave Jesus. Ano yung una? Huwag mainipin. Tama ba? Pangalawa, huwag mong iiwanan si Jesus. John chapter 6 verse 17, they did not waited him. Hindi siya hinintay. When they leave
When they lived without Jesus, they were attacked by the devil through the strong wind. As I mentioned earlier, they became more tired by rowing across the wind. The gale, yung alon, hindering them to reach their destination. Alam nyo, ako'y naniniwala na may magagandang destinasyon ang bawat anak ng Diyos. Pero ang destinasyon na yon ay pwedeng mabilis at pwede rin pong bumagal. Depende ho yun. Dahil bawat paglalakbay po natin, lagi may humahadlang. Kaya bago ka humakbang papunta sa iyong destinasyon, learn to pray. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, learn to pray. Manalangin kayo. At wag na wag ninyong iisipin na pag kayo nanalangin, parang walang nangyayari. No, tiyak 100% may nangyayari. Bakit? Ang Diyos ay laging tumutugon sa panalangin ng mga taong matutuwid. The prayer of a righteous availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay agad itong nadirinig. You understand? Okay. So, don't leave Jesus. Sabi sa kaliwat ka ng muli, huwag mong iwanan si Jesus. Tingnan ninyo. Kanina, impatient sila. Ngayon, iniwanan pa si Jesus. At alam niyo kung ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng nervyos. They became more tired. So if the disciples waited him, they will not experience trouble. Kung ang mga disipulong ito'y hinintay si Jesus, wala sanang trouble. Ano nangyari? They experience trouble, they got nervous, they got afraid, they were afraid, and they got tired. Napagod sila. Natakot sila. Ninervyos pa sila. Now, let me emphasize this. John chapter 15 verse 6 says, Jesus wants us to remain connected with Him. Manatili kang nakakonect kay Lord. Sabi nga ng John chapter 15 verse 1 up to 7, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Tama ba? I am the vine and you are the branches. Sino ang branches? Isa sa branches ni Lord. Kung connected kayo kay Jesus, na born again po kayo, kayo po'y nakakapit kay Jesus. At ang sanga ay nabubuhay dahil sa puno. Mga minamahal, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Jesus. You understand? Okay, kaya stay connected. Stay connected with the Lord and you will not get tired. Hindi kayo mapapagod. Yan po ang tunay na sinasabi ng Biblia. Number 3, don't be afraid. Say it again. Ayan. Nung sila ngayon ay nasisiklot na ng hangin, halos lumubog na sila sigurado dahil sa lakas ng alon, naglalakad si Jesus. Ito ang nakita ko dito. Bagamat iniwanan nila si Jesus, wala siyang bangka, si Jesus lumalakad sa ibabaw ng tubig. Matindi. Meaning, hindi naapektuhan si Lord ng anumang mga circumstances. Alam niya kung anong nangyayari sa mga disciples, hindi po nagtampo si Jesus nung siya iniwanan naintindihan niya sila. Pero tingnan ko lang kung sila makakarating sa kanilang patutunguhan. Aba, hindi nakarating At nung si Jesus ay naglakad, eksakto yon. Sinakluluhan niya ang kanyang mga alagad na malapit nang mapagod at sigurado pagod na yon sa kanilang pagsasagwan at malapit na sigurado lumubog. Alam ng Diyos ang laman ng puso nyo. Pag dumarating yung time na parang kayo lulubog na,
Pag tumawag ka lang kay Jesus, hallelujah, nandiyan siya para ikaw ay kanyang ingatan. Doon po sa Matthew chapter 14, mayroon po dong senaryo na naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nakita ni Peter. Ang sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Ako nga. Akala namin multo ka eh. Pwede ba akong lumakad papunta diyan sa'yo? Halika. Si Peter ay bumaba doon po sa bangka. Naglakad. Biro mo yon? Nakafocus ang mata ni Peter kay Jesus. At naglalakad. Mamaya-maya, inalis niya ang kanyang paningin kay Jesus. Nakita niya ang malaking alon. Pag alis ng kanyang mata, tinignan ang alon, sabay ang kanyang paglubog. Nung lumubog siya, biglang sumigaw, Lord, help! Lapit kaagad naman si Jesus. Hinawakan ang kamay ni Peter at inangat. At sinabi, ang liit naman ang faith mo. Ang liit naman ang faith mo. Ang tao po pala, pag tinatanggal mo na ang iyong paningin kay Jesus at binabali mo na ito sa iba, palubog ka na. Bakit? Ang pananampalataya sa Diyos ang pinakamahalaga at yun ang magpuprotect ng buhay mo dahil habang ikinananampalataya sa Kanya, siya naman ay mag-iingat sa iyo. Amen? Kasi naman sinabihan siya ni Peter, sinabihan siya ni Jesus, ang liit naman ang faith mo. Tanungin mo yung katabi mo, malaki kang faith mo. Malaki ka? O kaya'y walang pananampalataya talaga. Ha? Aba, kailangan mo magkaroon ng matinding pananampalataya. Saan ka nakakita? Nung nakita ni Peter si Jesus naglalakad, sabi niya, pwede kang mag-request, okay, maglalakad din papunta diyan. Ay, parine. Kung sa Batanggenyo, parine. Nakatitig si Peter, bumaba sa bangka, naglakad Ay, mamaya-maya, mayroong malakas na hangin. Tinanggal lang ang kanyang mata kay Jesus. Lubog. Huwag kang sasamba at titingin sa ibang Diyos-Diyosan. Kay Jesus ka lamang tumingin. Manampalataya ka. Ikaw ay lalakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Tingnan ninyo, nung sinabi ni Peter, Lord, help! Immediately, hinawakan siya ni Jesus, inangat sa tubig. Silang dalawa ay naglakad. Amen! Kapag kasama mo si Lord, lalakad ka sa tubig ng problema. Amen? Walang makakahadlang sa pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Naglakad sa ibabaw ng tubig si Pedro. Amen. So don't be afraid. I am here. Sabi ng Biblia, I am here. Alam niyo pag sinabi po natin I am here, ito yung pangalan na tinanong ni Moses sa Old Testament. Nang sabi, Lord, ano ba ang pangalan mo? Pag tinanong ka nila, ano bang sasabihin kong pangalan mo? Ang sabi ng Exodus chapter 3 verse 14, sabi mo sa kanila na ako'y sinugo ni ako nga. Tell them that I was sent by I am. Say it again, I am. Again, I am. Kaya si Jesus Christ, nung tinanong siya ng isang Samaritan woman, alam namin po na mayroon pong Messiah. Sino ho ba kayo? Ang sabi ni Jesus, I am the Messiah. At sinabi din niya sa kanyang mga disciples, I am the living water. I am the bread of life. I am the resurrection. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the vine. Inangkin lahat ni Jesus Christ ang I am. Bakit? Siya ang Diyos noong lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa darating pang mga panahon. Siya yung Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya yung Diyos na sa Kanya pag inasahan mo, ang Diyos ay tutugon. Bakit? Ang lahat ng imposible sa paningin mo at paningin ko sa Kanya, posible lahat yon.
Kaya sabi niya, don't be afraid. I am here. I am here. So ano ngayon ang nangyari? Jesus moved their fear or removed their fear. Nung nakita ngayon ng mga disciples na si Jesus ay naroon, nagkaroon sila ng pag-asa. Ay, sa wakas. Ay, sa wakas. At pagkatapos nun, na-realize ng mga disciples yung kanilang ginawang kasalanan. Bakit? Number 4, they were eager to let Him in. Sila po excited na pasakayin muli si Jesus sa bangka. Dahil tiyak nag-usap-usap sila. Kayo kasi, sinabi ko na hintay natin si Jesus, nagbutuhan pa kayo eh. Kung sino yung marami na ang boto ay aalis na, yun ang masusunod. Siguro nagbutuhan sila. Siguro lang yun ha. Ay marami ang nagsabing, abali tayo na, gabi na. Nainip. Ayun, nanalo. Siguro, nung sila'y nakakarasan ng disaster, nag-usap-usap sila. Ikaw kasi, mamagaling kayo, iniwanan natin si Lord. Alam nyo namang, kung si Lord ang kasama natin, hindi tayo nagugutom. Nakakapagpalas tayo ng demonyo. Ano pa? Gumagaling ang mga may sakit. Tapos iniwanan natin, kayo talaga. Kaya nung nakita nila na si Jesus ay naroon, I am here, don't be afraid. Immediately, they were eager to let Him in. Sabi nila, Lord, pasok po kayo. Sumakay na po kayo. And this time, the disciple realized that they really need Jesus in the boat. Ito matindi. Nung nakapasok na o nakapasok na, nakasakay na sa bangka si Jesus, nakita ni Lord yung kanila pong humility. Pagsisisi. Bakit? Pinapasok siya kagad, pinasakay. Na nakita ni Lord yung kanila pong pangangailangan sa Kanya. So when they saw their humility by let Him in, Jesus immediately, He performed miracles by stopping the wind. Ito yung nakita ko. Pagsakay niya sa bangka, nakita ang kanilang kababaang loob at tiyak pagsisisi. Agad-agad, ang Diyos ay nagbilagro, pinahinto niya ang bagyo. May nakita ko dito, pag isang tao po'y lagi nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa kanya nagawang kasalanan, ang Diyos ay masaya na siya ay bigyan ng himala. Sino lang ang kailangan ng milagro? Hallelujah. Tatandaan mo, you need Jesus. Dahil siya lang ang gumagawa ng milagro. Ngayon, pagsakay niya, matapos mapahinto ang hangin, ang malakas na hangin at ang matinding alon. Basahin ninyo ang kasunod. Sa verse 21. And immediately, they arrived at their destination. Agad-agad, pagsakay niya, nakarating sila sa kanilang paruroonan. Sabi natin lahat, agad-agad. Isa pa. Immediately. Basahin natin muli. And when they were eager to let Him in the boat, basa ulit. And immediately, again, isa pa.
they arrived at their destination. Hindi na sila na-delay. Imaginin mo, malayo pa sila sa Pangpang. Pagsakay ni Jesus, agad nando doon. Ano ibig sabihin ito? Para nagkaroon ng makina yung bangka. Nakalagay, immediate eh. Instant. Kapatid, huwag mong iiwanan si Jesus. Huwag kang mainipin. Huwag ka nang matakot. Kailangan mo si Lord sa buhay mo. They were eager to let Him in. Ngayon, as I close, are you eager to let Him in sa life mo? Ikaw ba ay masaya, nagnanasa na si Lord ang manahan na sa buhay mo? Then immediately, you will reach your destination. Amen. Ano ang gusto mo ngayon? Sa panahong ito, mahilig ang mga tao sa instant. Instant coffee, instant juice, instant noodles, instant ligo. Ano yun? Paligo? Mahilig sa instant. Bakit? Nasanay ang tao sa pagiging instant. Ayaw na ang pagiging mainipin. Pero sa panahong ito, huwag kang mainip. Dahil sa pagtitiwala mo, instant, ang Diyos ay may kapangyarihan na kumilos sa buhay mo. Hallelujah! Say hallelujah! Isuko mo ang buhay mo ngayon. Kung ikaw yung mainipin noon, lalo tigit, wala ka pang Diyos sa puso mo, hindi ka pa naboborn again, lalong walang magagawa ang Diyos sa buhay mo. May magagawa lang ang Diyos sa buhay mo kapag ang buhay mo ay nakahandog sa Kanya at sinasabi mong, Lord, kailangan ko po kayo. Kaya sa mga disciples pong ito, bagamat kilala na nila si Lord, still, they said, they were eager to let Him in. Ngayon, pananahanin mo na ba si Jesus sa buhay mo? Please, wag lang sa bahay mo. Wag lang sa sasakyan mo. Si Lord ang manahan dapat sa puso mo. Kaya nung nakasakay na si Jesus, gumawa kagad siya ng milagro. Pasakayin mo siya sa life mo. Kailangan mo ba si Lord? As I conclude, don't ever leave God and walk alone. Wag na wag mong lalayuan o iwanan ng Diyos. Nilalakad na mag-isa. Because apart from Him, you can do nothing. Reach your destination safe and sound. Tumayo tayong lahat. Kailangan mo. You know what? Isang bagay ang dapat na maghari sa puso nyo ngayon ay yung salitang nagsasabi, I need you, Lord. You're my heart's desire. Is your desire, Jesus? Your spirit in me makes my life a blessing.
the fire of God in me. Ang tao na walang takot at lagi niya sinasabing, Lord, kailangan ko ang Panginoon, kailangan kita. Yan yung tao na magtatagumpay sa buhay na anuman ang mangyari sa mundong ito, siya yung tao na makakarating sa kanyang tunay na destinasyon. Walang tao ako nabasa sa Biblia na umasa sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Lord, kailangan ko po kayo. Lord, kailangan ko po kayo. Hallelujah. Sapat, Lord, wala naman akong magagawa kung wala ka. Sabihin natin muli, I need you, Lord. You're my heart's desire. The Spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Mayroon po isang tao na nagpa-pray noong nakarampong araw. Nakita ko po yung kanya pong humility. Na kailangan niya ang Diyos. Bago ko siya pinanalangin, ang sabi ko, mayroon ka bang dapat ikumpisal? Mayroon ka bang gustong ipagtapat para maging malaya? Opo, ipinagtapat niya lahat ang kanyang mga maling ginawa. Nakita ng Diyos ang kanya pong humility. Alam niyo, hindi siya binigo ng Diyos. Pinalaya siya ng Diyos sa 7 masasamang spirito. Ang Lord pala, agad siyang tumutugon sa taong mapagpakumbaba. Na nagsasabing, Lord, kailangan ko kayo. So check your heart right now. Dumating ba yung time na sa panalangin ay halos ayaw mo nang manalangin? Dumating ba yung time na ayaw mo nang magbasa ng Biblia? Dumating ba yung time na mainipin ka? Dumating ba yung time sa buhay mo na nagkaroon ka na ng nervyos, natatakot ka na? You need God. Siya lang ang kailangan mo. Kung dati ka nang born again at nanlalamig ka, you need the fire of God to move in your life. At kung hindi ka pa naman born again, you need God to welcome. You need God in your life. Welcome Him. I-welcome mo siya. Sabi mo, kailangan kita, Panginoon. Lift up your hands at sabihin sa Kanya, I need you, Lord. You're my heart's desire. The Spirit in me makes my life a blaze. Makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. May isang tao, sinabihan siya ng kanyang ina, anak, mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Hayaan mong samahan ka ng Diyos. Ang sabi nung dalaga na yon, Mami,
Hindi ko kailangan isama si Jesus kasi puno na kami dito. Puno na raw sila sa kanyang sasakyan. Umalis siya, ngayon ang sinabi niya sa kanya pong ina. Alam niyo, pagkaraan ng isang oras, nabalitaan ng kanyang ina, nabangga ang sasakyan. Namatay lahat. Namatay ang kanyang anak. Bakit? Hindi niya sinama si Jesus sa kanyang buhay. Beloved, you need God. Pagbago ka, lumayo ka sa anumang kasalanan. Dahil meron kang destination na dapat mong abutin. Hahadlangan ka ng demonyo sa destination mo. Ngunit, kapag ikaw ay close kay Lord, hindi siya magtatagumpay. Kundi ikaw ang magtatagumpay, makakarating ka ng 100% sa iyong destination. Sabi natin muli, I need you, Lord. You're my heart's desire. The Spirit in me The Spirit in me makes my life a place. makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Now, habang kayo nakayukot ng kapigit, nakataas ang iyong kamay, pwede bang manalangin ka ngayon sa Diyos? I-welcome mo siya sa buhay mo. Alam mo, narinig mo ang mensahe. Alam mo kung paano ka lumalakad ayon sa gusto mo lang. Na hindi mo isinasama si Lord. O patuloy kang namumuhay sa kasalanan. Ngayon, nakakaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok. But I tell you, now, welcome Him sa pamagitan ng pagpapakumbaba mo. Habang kayo humingi ng tawad, nare-realize mo yung mga pagkukulang mo at sinasabi mo, Lord, patawad, kailangan ko kayo. Wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. As you say that, ang Diyos ay nakikinig ngayon. Dinirinig niya ang iyong dasal. Lalo digit ngayon kung sinasabi mo, kailangan ko kayo. Gusto kong makarating sa paroroonan ko. Gusto kong magtagumpay, Lord. Help me. Oh, shikararababa. Ngayon, magpahugas ka ng dugo ni Jesus. Sabi mo, Lord, iwasan mo ako ng iyong banal na dugo sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Ngayong oras na ito, ikaw lang ang masunod at maghari sa buhay ko. Sabihin niyo muli, Lord, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Lord, ikaw lang manahan sa buhay ko. I welcome you in my life. Help me to reach my destination. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin. Narinig niyo, Diyos, kung paano ka paghariin ng iyong mga anak. Salamat po, God, dahil ikaw ang nagsabi, ang mga nagpapakumbaba, itinataas mo, pinopromote mo.
Ang mga nagmamalas naman ay binabagsak mo. Lord, lahat ng taong narito ngayon, huwag mong hayaan na mayroong isa man sa kanila na mapahamak. Lord, I pray, tanggalin ang lahat ng alon sa buhay. Tanggalin, O Diyos, ang lahat ng sigalot na bagyo sa buhay. Instead, Lord, bawat anak mo sa paglalakbay, ikaw ang tanging patnubay, ikaw ang gabay, ikaw ang kalakasan, ikaw ang kanilang tagumpay, at ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng ibayong kagalakan sa aming pong paglalakbay na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Yung mga may sakit, ipatong nyo yung kanang kamay sa bahagi ng katawang may sakit. Mananalangin ako. Lord, tanggalin by the power of the living God in Jesus' name. In your name, Jesus, in your name. Jesus, in your name. Pinapawi ko ang lahat ng sakit sa kanilang tiyan. Pinapawi ko ang lahat ng sakit sa puso. Pinapawi ko ang lahat ng pananakit ng sasapnan, rheuma, arthritis, pagkabulag, pagkabingi, lahat ng goiter, lahat ng sakit sa baga. Now, lumayas na kayo. Jesus is in the house. Hallelujah! Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. At si Jesus ang hari sa buhay ng mga taong ito ngayon. Hallelujah! At ngayon, ang kagalingan ay tanggapin ninyo at sabay pinalalayas ko ang kahirapan. Sabihin nyo, kahirapan! Layas! Ngayon, sa aking buhay, lumayas kayo. In Jesus' name. Tinatanggap ko ang tagumpay. I am blessed. Lord, I am rich. In Jesus' name. Everybody say Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Reach your destiny.